Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, binago ni Ping Lacson ang rekomendasyon, no? Ang laki po ng pagbabago, no? Bagamat sinasabi ni Ping Lacson na yung esensya ng kanyang naunang draft na naging dahilan po nung tila pangangayaw, no? Naging dahilan po ng parang ayaw na po o pagpapalit, yung tangkang pagpapalit ng Senate presidency. Yan pong Blue Ribbon Committee report. Pinalabnaw po ng gusto. Hindi lang po simpleng ano to, no? Halos wala na pong report. nung makita ko po yung binago, kung ano po yung binago dun sa Blue Ribbon report, bakit pa nag-report? Yun yung kagad ng reaction ko eh. Okay, pag-uusapan din po natin, ito po si Risa Ontiveros, desperada po, no? Desperada po na sa 2028. Ano po to? Parang kung sino-sino po ang gustong maging partner, okay lang sa kanya. Kahit sino po ang maging partner niya. Okay din kahit na ano ang takbuhan. Basta kahit daw vice president ay very willing siya na tumakbo. Yan po, ganyan po kadesperada. Itong si Senator. Si Senator. Ayan. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Iba pa pang balita, no? At iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita at ang host ay parang robot. Okay, pasok-pasok mga suki. Pagkakataon nyo nang pong pumasok dito po sa napaka siksik, siksik liglig at malilito na kayo. Yan. Okay, pag-usapan na po kagad natin yan mga kapatid, no? Unahin na po natin tong kay Lacson. Ayan, ang termino nga natin dito, binalahura po ni Lacson. Alam niyo po, kakaiba po tong si Lacson, no? Bakit kaya niya binago? Kung titignan po natin, matunog po na papalitan na si Senator Tito Soto dito po sa pagiging Senate President dahil po dito sa ang punot dahilan niyan, marami pong senador yung hindi po sang-ayon, no? Dito sa report na ginawa nito ni Ping Lacson na nire-recommenda niya. Ano po yung particular na bahagi ng report? Yung bahagi po ng report na pinare-recommenda niya ang pagsasampa ng kaso dito po sa 3 senador at marami pang iba. Okay. Particular itong si Senator Jinggoy, Senator Chis at saka si Senator Joel Villanueva. Ngayon, dahil alam naman po natin na hindi naman po talaga super majority itong senador, sa pagkakaalam natin, meron tayong dating siyam na minority. So anytime po, may bumaliktad lang na mga ilang piling kandidato o ilang piling senador, ay anytime pwede pong magpalit ng Senate President. At dahil dyan, tumigil tayo. At tumigil ang mundo natin. Magpapalit po tayo ng tao. Teka lang. At tumigil ang mundo. Ayun.
Okay. Back to the ball game na tayo. Tigil pa rin. Ano ba naman? Nakatigil pa rin, no? Kapapalit ko lang. Saglit lang, ha. Ayusin na natin to. Ayusin na natin to na isahan. Okay. Ayun, back na tayo. O, sige. Tuloy-tuloy na sana ang ating sana wag nang tumigil ang ating de-uling na camera. De-uling na camera kasi. Hintayin lang po natin at sinisindahan pa. Ayun. Okay, balik na po tayo, no? Unahin na po natin tong kay Ping Lacson. Ang tansya ko po rito, kaya po pinalitan ni Ping Lacson ito pong wordings o yung kanyang committee report, lalo na po yung recommendation, dahil ito po yung pinalagan ng mga kapwa niya senador, no? Madalas po, ang dami pong pag-uusap ng majority. Siyempre, bilang majority group sa Senado, kinakailangan kung gusto nila mapanatili yung pagiging Senate presidency, yung Senate presidency ni Tito Soto, at ganun na rin, no? Ang pagpapanatili po ng Senate presidency ni Tito Soto, nangangahulugan din yan na pananatili ni Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair. Yan yung problema pagka yan po yung problema pagka hindi po maayos o hindi po super majority o mabuhay yung tinatayuan ng Senate presidency na alyansa, no? Anytime pwede siyang matanggal kasi konti lang po yung diferensya niyan, Kung titignan po natin 15-9, di ba? 15-9. Ilan lang po ang babaliktad diyan? 3 lang po ang bumaliktad diyan. Tiebreaker na. So ang dali lang pong pabaliktarin. Lalo na kung etong mga senador ay feeling po nila lugi sila dito sa report nito ni Ping Lacson. Ano na nga uli yung report, no? Bago tayo kasi nalito kanina. Ito po ay patungkol dito sa Blue Ribbon report na nagre-rekomenda na pakasuhan o pinakakasuhan si yung 3 senador, Chis, Jinggoy at saka si Villanueva. So sa makatuwid, mga kapatid, ito rin siguro yung kaugnay. Meron po kasing nilabas to, pagsabay-sabay na natin yung talakay. Meron din po kasing nilabas ito, Duterte Black kami. Kayo na lang ang sumama. May sinabi po to si Senator Robin Padilla at saka to si Senator Bongo. At meron po silang picture na lumalabas na Duterte Black kami, kayo na lang ang sumama. So nagkakaroon po ngayon, mukhang lumalawak po yung majority. Mukhang natangay na nila yung iba pang mga dati. Imbis na lumiit yung bilang ng majority, mukhang dumami na po yung majority ngayon. Dahil dito, sinuko ni Ping Lacson yung anumang maliit na kredibilidad. Kasi at least kahit papano, may silbi yung Blue Ribbon kasi kahit papano, meron siyang pinarerekomenda na kasuhan. Ngayon po, totally, wala na. Ito po ang wordings ngayon, ha? Okay. He has adjusted the language. Language daw po ang inadjust. To recommend that Senator Francis Chis Escudero, Joel Villanueva, and Jinggoy Estrada
undergo a preliminary investigation rather than using the specific term filing of charges. Okay. Yung una po na rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee, filing of charges, pinakakasuhan yung tatlong senador. Ngayon po, ang rekomendasyon na nila to undergo preliminary investigation. Ibig sabihin, nire-recommenda po ng Blue Ribbon Committee na magkaroon po o imbestigahan. Ano pa silbi nun? Wala po. Kung pinaiimbestigahan po nila, ano po meaning nung pinaiimbestigahan nila? Parang wala pong investigasyon na naganap. Dati, ang puna po natin sa Blue Ribbon Committee, ganito pa yung wordings ko pag pinupuna ko yan. Bakit yung tatlong senador lang? Bakit walang rekomendasyon na sampahan din ng kaso si Martin Romualdez at yung 67 na contractor? Yan po yung nakikita nating nakinabang, no? Bukod po dito sa mga taga-Bulacan na engineers, ang nakikita po nating nakinabang ng gusto dito sa pagnanakaw sa flood control, yan pong 67 contractor at saka si Martin Romualdez. Ayon na rin sa mga sinabi ng mga testigo. Ngayon, ayaw natin yung report na bakit mga senador lang. Hindi po natin ayaw na sampahan ng kaso yung mga senador. Sinasabi ko nga, hindi naman Duterte talaga yung mga yan eh. Kaya lang, alam nyo po itong mga media natin, ipoportray nila na Duterte na bigla si Bong Revilla kahit po mismong Pangulo na yung nagsabi na kaalyado nila yan. Mismong Pangulo na yung nagsabi na hindi naman Duterte yan si Revilla. Ganun din po. Ginawa nilang biglang Duterte si Chis Escudero. Yan po, sila ba nyo yan? Dilaw na dilaw po yan. Wala po ako naisip. May nakita na ba kayong pagtitipon ng mga Duterte na kasama yan si Chis Escudero? Okay. Ang point po dito, hindi po yung rekomendasyon na ang sinabi nila nung una, nalalambutan sila sa wordings. Kaya binawi nila. 'Di ba may tatlong bumawi? Malambot daw yung wordings ng yun yung katwiran nila, no? Malambot yung wordings ng Blue Ribbon Committee report. Ayun pala, ang gusto nila, mawala sa rekomendasyon, nakasuhan, pinakakasuhan, si Jinggoy, si Chis at saka to si Joel Villanueva. Ngayon, ang tanong, para saan pa yung investigasyon ng Blue Ribbon? Wala namang palang pinakakasuhan. Sabi ni Fing, ano lang daw binago lang daw. Yung pagbabago nyo po ng words. Ang ibig po sabihin ng pagbabago nyo ng words, mula po sa pinakakasuhan at pinaiimbestigahan na lang, actually, wala po kayong rekomendasyon. Nag-imbestiga kayo o hindi, mag-iimbestiga yung ombudsman, yung DOJ, at kung sino pa yung nag-imbestiga, pati ICI. Bakit pa kayo nag-imbestigasyon? Ang buong akala po namin, ang trabaho ninyo, mag-imbestiga, tukuyin yung mga mastermind, at saka i-rekomenda silang kasuhan. Nabitin lang po kami. Hindi po namin sinabing wag nyong kasuhan yung mga yan. Bitin kami. Sabi namin, kasuhan nyo rin yung tinuturong mastermind, pakasuhan nyo rin. At saka bakit hindi nyo iniimbestigahan yung 67 na tinukoy mo mismo na contractor. Ibang-iba po yung nagaganap. Pinaglaruan na tayo ng lahat. Wala na ngayong may kasalanan sa flood control.
Kalaunan po niyan ang may kasalanan ng mga Pilipino. Bakit tayo nakatira dyan sa mga binabaha? Kalaunan niyan, kayo na may kasalanan. Kayo sumisira sa flood control. Ano unang attempt nila? Bakit nila sinasabi na iba-iba yung coordinates? Para ipakita na wala namang ghost project. Iba lang yung coordinates. Utot nyo. Eto, worst po itong ginagawa nila, no? Pinai-impeach nila si BP Sara sa halagang 125 million. Pero, wala nang kasalanan yung mga nagnakaw ng mga trilyon. Ang layo na po ng diferensya, million versus trilyon. Grabe ang ginagawa nyo. Una, namumblema kami bakit hindi ka nag-iimbestiga, Lacson. Nag-imbestiga yung Blue Ribbon kanina. Ano yung imbestigahan? BIR. Meron bang naitaka sa BIR na halagang trilyon? Meron bang mga namatay dyan sa BIR na yan? Hindi ko po sinasabing wag mag-imbestiga. Prioritization. Kaya po, tama si Pulong na binabaon nila pilit sa limot itong Blue Ribbon Committee. Bakit pa kayo magre-report kung wala naman pala kayong rekomendasyon? Ang rekomendasyon nila, preliminary investigation. O, eto po, resulta ng aming investigasyon. Ano po? May magnanakaw ba? Wala. Paiimbestigahan namin sa inyo yung mga iniimbestigahan namin. Blue Ribbon kayo. Kayo po yung pangunahing nag-iimbestiga. Inatasan po kayo ng konstitusyon para imbestigahan yung mga korap na opisyal. Kasi po, kung ang mag-iimbestiga lang po sa mga korap opisyal ay taga-gobyerno din, wag na tayong umasa. Kaya nga kayo, dahil kayo po ay independent. Independent po kayo sa administrasyon. Independent po kayo sa executive. Yung pala ang magaganap, ang rekomendasyon nyo, wala kaming rekomendasyon. Buti pa sinabi nyo, huwag na kayo mag-report eh. Para saan yung report nyo? Wala na ngayong nire-rekomenda. Umaangal lang kami. Bakit senador lang? Hindi po namin sinabi na bakit senador ang bakit yung senador ang ano nyo? Dapat hindi. Hindi po kami tumututol. Kung magnanakaw, dapat makasuhan, makasuhan. Bakit po importante po yung Blue Ribbon Committee investigation? Automatic po yun. Dahil yan, pinagpapalagay na dumaan na sa masusing investigasyon. Automatic po yun. Halos automatic po yung pagsasampa dun. Dahil po yan, meron ng mga kakibat yan ng mga pag nagrekomenda kang kasuhan, kakibat po niyan yung nakuha yung ebidensya sa Blue Ribbon. Katanggap-tanggap po kagad yan. Tatalima kagad dapat yung ombudsman dyan. Anong tatalima ng ombudsman? Wala kayong pinakasuhan. Nakakagalit, no? Nililibang nyo na nga yung mga tao. Biruin nyo, wala nang makakasuhan. Tapos, ang may kaso ngayon, yung Vice President na hindi po magnanakaw. Grabe tong gobyerno na to. Kung sino hindi magnanakaw, yun yung may kaso. Yung mga magnanakaw, ang gusto po namin, hindi po namin wag kasuhan. Ang gusto po namin, dagdagan nyo yung kakasuhan. Hindi po yung 3 senador lang. Hindi po yung taga Bulacan lang. Umiikot kayo sa Pilipinas, tinutukoy na nga namin sa inyo eh. Magkaso naman kayo ng mga taga Ilocos. Magkaso kayo ng mga kontraktor.
Hindi po to halata, hindi po halatang may pinagtatakpan talaga for survival. For survival sila ni Tito Soto. Ibabaon nila yung katotohanan, nakita na po nila, ang tapang niya no na ako ay maninindigan ako. Kung matatanggal naman sila sa posisyon, mas mahal nila yung posisyon nila kaysa sa paninindigan. Kala ko may paninindigan ka, paninindigan mo yung pagsasampa yung rekomendasyon ng sampa ng kaso. Pero dahil baka tanggalin sila ni Soto sa kapanyarihan, nag-giveaway sila. Kaya sabi ng mga Duterteng totoo, Duterte Black, yan lang po. Sabi nila kahit 3 na lang sila, mananatili kaming Duterte Black. Hindi kami sasama sa inyo. O mukhang nagbaliktaran na po. Ngayon pa lang, tatandaan namin kayo lahat ng mga bumabaliktad, lalo na kayo mga senador. Pag tumakbo kayo, 0 kayo sa mga Duterte. Lahat po ng mga kumakampi-kampi sa atin kunwari. Lahat ng mga humihingi kunwari ng para hindi sila makasuhan, babaliktad na sila lahat. Kabisado na namin ang gimmick nyo. Makakaligtas kayo ngayon dahil hindi kayo makakasuhan eh. Pero pag nagpalit na ng presidente, kayong 3. Kaya kayo, di ba? Ang ingat ko dyan sa mga yan eh. Di ba yung 3 na yan? Lagi nyo sinasabi na akala nyo kakampi natin yan. Anytime babaliktad yan. Ano lang ang gusto nila? Wala lang silang kaso. Kaya nilang bumaliktad lahat. Kaya talaga sa atin, yung mga Duterte lang talaga. Duterte na nga eh. Si Tolentino nga. Pinanalo na ni Duterte, bumaliktad pa eh. Alam mo Marimar, vlogger ako, nagsusuri. Kung mali ako ng suri ko, ganun talaga. Wala akong minamasama kay Bongo at saka Kaputya. Ayan na naman tayo eh. Tuwan-tuwa nga ako na meron pang solid Duterte. Minamasama mo naman. Ikaw ba, Duterte ka ba? Balikan mo lang, i-review mo lang. Wala akong sinabi na namang masama kay Bongo at Padilla. Ayan po mga pumapasok na yan, mga lintik na yan. Ang sinasabi ko po, yung 3 hindi nakakasuhan. Never ko sinabing pinupuri ko nga yung 2 eh. Ngayon lang po ako nakakita na pinupuri mo na yung kakampi natin. May nilalaman pa tong mga, wag mong ibang meaning. Ano ba meaning na ko? Sinabi ko sila na lang yung solid. 3 sila. Hindi ko alam kung sino isa. Malamang si Bato. Ano kaya po siya? Intrigan, tok mo lang po. Ano ibig mo sabihin? Iniiba kong yung meaning nila. Ang linaw oh. Ano ba sabi ni Duterte Black kami, kayo na lang sumama. Duterte Black kami, 2 sila. Sabi ni Robin, 3, kahit 3 na lang silang Duterte, mananatili silang Duterte. Ano ang mali doon sa sinasabi ko? Puki. Lalagyan nyo na naman ako ng masamang meaning. Duterte sila. Huwag nyo silang isama. Si Robin nagsabi, kahit 3 na lang kaming Duterte, Duterte pa rin kami. Masama ba yun? Ang binabanatan ko, baka bumaliktad na tong 3 eh. May majority at minority kasi, di ba? Sa minority, nariyan po yung mga Duterte Black. Ngayon, kung bumaliktad na po yung mga minority kasama nila, kahit 3 lang daw silang matira. Yun yung sinabi ni Robin Padilla. Ano ibig sabihin nun? Nagbabaliktaran na sila dahil takot makasuhan. Hindi mo kasi iniintindi. Nagbabaliktaran na yung ibang hindi Duterte na nasa minority. Wag mo nang Wag mo nang pakialaman yung pagbablog ko.
Marunong ka pa sa akin eh. Si Bongo na lang niya at saka si Robin yung nagsabing Duterte Black. Yung minority po, hindi po Duterte Black yan. Naintindihan nyo? Yung minority, hindi rin po sila Duterte. Ang para lang po malinaw nyo, ang mga Duterte po, eto sumusunod. Si Robin, Bongo, at saka si Bato, sila po ang solid na Duterte. Yung iba po, guest candidate natin. Naintindihan nyo? Ang binabanggit nila, yung malamang yung mga kasama nila sa minority black. Kasi noon, itinatama ko po kayo, noon kasi lumalabas yung minority, biglang kakampi natin si Chis. Lagi ko po sinasabi yan, hindi po natin kakampi ang mga yan. In fact, si Chis Escudero, si Jinggoy, at saka si Joel Villanueva, sila yung pumipigil doon nung si Bato ay nag-iimbestiga doon sa Pulburon. Doon sumikat si Kalbo, si Agent Morales. Baka yung tatlo. Baka yung tatlo si ano yan, si Marcoleta, yung isa. Ay, Robin at Bongo, kumpirmado nyo na raw ba na may bumabaliktad? Babasahin ko po Duterte Black kami, kayo na lang sumama. Solid Duterte Black kami, kahit tatlo na lang kaming maiwan. Yan po ay sinabi ni Robin Padilla, ni Senator Bongo pala. Kasama niya sa picture. Sino? Si Robin Padilla. Ako ba nag-imbento na kahit tatlo na lang sila? Ulitin ko ulit. Duterte Black kami, kayo na lang sumama. Solid Duterte Black kami, kahit tatlo na lang kaming maiwan. Maiwan saan? Maiwan doon sa minority. Kung sumasama na yung iba sa majority, kayo na lang ang sumama. Ayon yan kay Bongo. Hindi po yan ayon sa akin. Ngayon kung nakikipagtalo ka pa rin, nakikipagtalo ka pa rin sa akin, na pinipilit mo pa rin na sa akin galing yan. Okay na. Same people yan nagpapalit lang ng pangalan. Kilala na natin yan. Okay. Diretso na po tayo. Idinagdag ko lang po yun. Pero ang tansya ko dyan, para mapigilan yung kasi nagkwenta na tayo So siyam na minority, tatlo lang idadagdag, mapapalayas na si Tito Soto bilang presidente. So ang point ko dito, hindi po yung is idinagdag na lang natin na meron talagang movement. May nanghihikayat talaga sila sa minority. Kasi hindi naman maglalabas si Bongo na kahit tatlo na lang kami. Ibig sabihin, hinihikayat yung mga minority. At malamang, ang tansya ko, malamang sa malamang, na yung itong tatlo na to, yan yung purpose nila, kaya hindi pa nila kinakasuhan. Kasabay nila si Bong Revilla May kaso agad Bakit may kaso agad si Bong Revilla? Hindi naman botante. Hindi naman yan botante si Bong Revilla Pero tayo, syempre, hindi natin iiwan yung mga Duterte. Kaya handa na nga tayo, di ba? Sabi nga natin, ano man ang mangyari kay Inday, mahilot man nila yung Senado, may tatakbo pa rin na Duterte. Habol pa natin. Kung sakaling hindi pa, imposible pong hindi mag-endorse si Inday Sara, hayaan lang nila. Ayan. Sige, wag ka na rito. Ayaw mo pala akong paniwalaan, bakit ka pa pumapasok?
Binigyan ko na po siya ng lahat ng ano, hindi niya po maintindihan eh. Yung galit niya po sa akin, gusto niya po kayong hawahan na magalit din kayo sa akin mga viewers. Ganun talaga, hindi ko po alam kung bakit, kung saan po nagmumula yung galit nila sa akin. Masama po ba maging maganda? Para po mapahinga na siya. Para po mapahinga na siya sa kanyang ano, sa kanyang pagpahinga na. Bagamat natutuwa po ako, kaya lang po paulit-ulit lang eh. Yan din yung tao na yun, yung makulit din. Kasi sanay po ako na di ba, nakita niyo naman sila, sino yun? Ano nang pangalan nun ng isa? Hindi ko po tinatanggal yun. Sila Pat Sabilio kasi hindi sila paulit-ulit ng argumento eh. Nabububuhan lang tayo pero okay naman. Binabago nila. May bago tayong sinasagot. Okay. Eh siya, buhat nung nagsimula siya, ini-insist niya na nagko-conclude ako. Wala po akong kino-conclude. Wala. Kung kami po, bawal na po kaming mag-opinion. Opinion po ang tawag dito. Kung sa tingin nyo, bawal na kami mag-opinion, bakit pa kami nagko-comment? Magbalita na lang kami. Oh, yan din yun. Yung paulit-ulit, nagpapalit lang ng pangalan. Kasi, obvious naman magkukunwaring Duterte siya. Pero hindi naman pan Duterte yung ano niya, nang-intriga lang. Oh, balik pataw po tayo rito. Okay. So sa madaling salita, ito pong si Lacson ay mas pinili nilang mag-survive. Silang dalawa ng partner niya, si Tito Soto at si Lacson. Pinili lang yung survival, panghawakan yung ano, kahit na kainin niya yung kanyang salita na maninindigan siya. Malayo po yun. Huwag po kayong maniwala na pareho lang yung rekomendasyon na yung paimbestigahan ulit. Hindi, maganda yung term. Ano yung term nila? Preliminary investigation. Ang rekomendasyon na ngayon, dati filing of charges. Ngayon po, preliminary investigation na. Ano po pagkakaiba? Parang inaamin nyo na walang ebidensya laban sa tatlo na to. Eh pagka filing of charges, kaya nyo pinakakasuhan dahil punong-puno ng ebidensya, nakakuha na kayo ng matinding ebidensya laban dito sa tatlo na to. Pero dahil sa pressure ng magpapalit sila ng Senate presidency, yung mga senador, kaya po pinili nila na manatili sa pwesto kaysa magkaroon ng silbi yung Blue Ribbon. So ano po ang silbi ng Blue Ribbon ngayon? Wala po. Preliminary investigation pa rin. Bakit pa kayo nag-imbestiga? Kung ang rekomendasyon nyo, wala po kaming makita rito. Kayo na bahala mag-imbestiga. Pinatagal lang ni Lacson. Ayaw niyan talagang ibigay yung Blue Ribbon, ibalik kay Marcoleta. Yun lang po yun. Wag na tayo magdramahan. Kasi ano pong katotohanan nun, kahit naman tama, kahit hindi sila magsalita, mag-iimbestiga talaga yung ombudsman. Bakit ka pa magre-report na pinaiimbestigahan mo sa ombudsman? Okay, punta na po tayo rito sa iba pa. Marami po tayong napulot sa debate nito ni Cayetano tsaka ni Kiko Pangilinan. Una, pinapakita lang yung hanggang ngayon wala pa rin talagang malinaw, no? Talaga naman po nag-aral po kami noong ako po ay nag-aral pa, yung archipelagic doctrine na yan. Ang labo po niyan kasi unlike sa land territory na pwede mong bakuran, di ba? Yung land territory pwedeng define yung mga kung ang hangganan ng teritoryo eh. Sa dagat kasi, yun lang yung archipelagic
doctrine na meron tayong exclusive economic zone, meron tayong tinatawag na territorial waters. Ang hirap pong aralin yan sa actual kasi nag-o-overlap yung mga territorial waters natin. Nag-o-overlap po yan sa archipelago rin na bansa. Iba pa yung kiniklaim. Claimant lang tayo sa Pilipinas. Marami po nagkiklaim dyan sa lugar na yan. Kaya the best solution dyan yung ginawa ni Tatay Digong. No? Makipagkaibigan sa mga partner. At gawing partner, may concrete eh. May konkreto talaga. May tribe, ito, naalala ko yan eh. Kasi pinuri-puri ko yan. Yung pong joint exploration ng Vietnam, China at Pilipinas para galugarin yung mga yaman dyan sa mga disputed waters. Imagine, ang ganda nun. Yung tatlong bansa, gagalugad kayo ng mga langis o yung mga ano pa ba yung ano dyan, yung mga mineral, kung ano pa makikita riyan, yung mga gatong, panggatong na gas. Okay. Mineral gas. Kaya lang, nagreklamo sino? Mga dilawan din. Nireklamo nila na labag sa konstitusyon. Yung pakikipag-partner natin sa Vietnam, Pilipinas at China, kung ano man na makuha, mahukay na yaman, hati-hati tayong tatlo. So, 1/3, 1/3, 1/3. Ang ganda, di ba? Okay. Kasi wala naman tayong kakayahan na mag-isa. Pag tayo naman mag-isa, hindi papayagan China at Vietnam kasi pucha, claimant din sila eh. So, ang ganda po nun. Kaya lang itong mga dilawan, ayaw namin yan, labag sa Constitution. O, wala na. Tapos na, kasi nakalagay sa Constitution natin, dapat 60-40. So, kung susundin natin yung Constitution natin, 60% ng yaman na makukuha atin, tig 20% lang yung China at Japan, at Vietnam. Papayag ba yung China at Vietnam? No? 60 sa atin, tapos 20. Natural gas. Okay. So, ibig sabihin, hindi po natuloy yun. Dahil labag sa konstitusyon. Yan yung mga magaganda. Yan yung mga magagandang provision sa konstitusyon na baguhin. Na pag may... Kaya dapat yan yung mga iniisip ninyong mga batas, mga hinayo pa kayo, hindi mga anti-dynasty na wala namang katuturan, mga ano pa isa? Kadena. Dapat ang mga iniisip nyong batas, yung pag ang Pilipinas makikipag-joint na magagalugad ng yaman dyan sa mga disputed waters, iba po yung water natin ha. Yung disputed waters po, yung inaangkin. Pare-pareho. Halimbawa, inaangkin ng China at Pilipinas, disputed water, pwedeng ang hatian 50-50. Dapat yun yung mga batas na iniisip ninyo, paano yayaman ng Pilipinas. Kung tatlo tayong maghati-hati, 1/3, 1/3, hindi natin ipapatupad yung 60-40 dyan sa mga disputed, sa mga kiniklaim. Kasi kiniklaim din nila yan. Hindi naman tayo pwedeng maghukay dyan. Bakit? Titirahin tayo. Pucha, dumadaan lang nga tayo. Binobomba na tayo ng tubig eh. Yung pang maghukay ka. Okay. So, yun po yung mga dapat iniisip nyong batas. Paano ang treatment natin ng disputed territories dapat iba sa atin talaga. O yung wala nagkiklaim na iba, atin yan. Atin yan. Pag gusto nyo maging partner, 60-40. Pero pag tatlo tayong claimant o dalawa tayong claimant, dapat ang hatian 50-50. Eh yung mga batas na iniisip nyo, wala namang katuturan eh, para lang maipagmalaki ni Bam Aquino na meron siyang nagawa kahit wala naman. Di ba? Yun yung point natin na
maraming mga nasasayang na pagkakataon. Yan yung mga batas na dapat sinusulong. Okay. Punta na po tayo rito sa pangalawa. Ito po, ito lang, daanan lang natin. Pastor Abante, hindi naniniwalang kinidnap si dating Pangulong Duterte. Huwag ka mag-alala, Pastor Abante. Hindi rin naman kami naniniwalang congressman ka eh. Okay, ito po, sunod-sunod po, yung pagwawalwal nito ni Risa Ontiveros na pinoproject niya po. Una, dinedeklara niya na handa siyang tumakbong presidente. Tapos nag-uusap po yung mga dilawan. Si Leni po yung ini-endorse ni De Lima. Si Leni Robredo raw ang pinaka winnable. Ay kung ako tatanungin, tama po yun. Tapos kanina, lulugo-lugo po. After nung meeting, alam niyo lulugo-lugo si Bam Aquino kasi parang hindi niya matanggap na hindi siya kinukonsider man lang. Ano ba si Bam Aquino? Second siya sa Senate eh. Ano si Risa Ontiveros? Kulelat. Kahit ako si Bam Aquino, alam niyo po, kung napakataas mo second tapos hindi ka kinukonsider ng mga kakampi mo, ang kinukonsider lang it's between Leni Robredo tsaka Risa Ontiveros. Sasama talaga loob mo. Kaya yung tignan mo yung atake niya kay Leni yun eh. Yung pa-interview niya, yung sinabi niya sa media. Ang meaning nun, atake niya yun, atake niya yung anong tawag doon? Atake niya yung kay Leni Robredo, yung sinabi niya na dapat ngayon pa lang mag-ano na tayo. Kasi wag na nating hintayin yung 2028. Di ba laging ganyan si Leni Robredo? Laging late na mag-announce, laging late na kikilos. Kaya naubusan sila ng oras. Akala nila, kaya natatalo si Leni Robredo, naubusan ng oras. Hindi nakakapangampanya ng maayos. Si Risa Ontiveros ang aga ng kampanya, sino pong ibang presidentiable na nagdeklara ngayon? Si John Vic pala, dalawa sila. Malabong manalo yan, dalawa na yan. Sa kangkungan pareho yan. Kaya lulugo-lugo si Bam Aquino Atat na atat din siyang tumakbo. Bakit hindi kinikilala? No? Bakit hindi kinikilala ng mga kakampi niya si Bam Aquino? Huwag niyo nang pansinin yan. Papansin nag-ano pa siya, all caps pa eh. Sige, makinig ka na lang dyan, mag-comment ka na lang para maramdaman mo na para ka lang si Risa Ontiveros. Nagpapapansin ng walang pumapansin. Kasi po pag pinansin nyo pa yan, please lang po, isa lang po. Kasi, ano lang yan, papansin lang eh. Huwag nyo lang pansinin. Para na lang siyang kati sa likod na hindi natin makamot. Okay. Sa madaling salita, sabi ni Bado, wag daw pansinin. Blinak na lang ni Bado. Ayan po yung nangyayari sa mga dilawan ngayon. Masasama po loob nila. Si Risa Ontiveros, masama po loob niyan dahil ang aga niya nagdeklara na very willing siya. Kaya lang ang problema niya, pumapapil siya na yung parang santang-santa eh. Tatakbo akong presidente kung pipiliin ako ng United Opposition. Mukhang nag-uusap na sila eh. Ang deklarasyon, ang pinaka-winnable sa kanila, si Leni Robredo. Kaya ang deklarasyon naman ngayon ni Risa Ontiveros, willing naman siyang tumakbo kahit vice president lang. Ngayon, ang dami niya ngayong partner.
Pwede po siya kahit kanino. O, ito po, yung mga gusto niyang salihan. Meron po rito. Ito, Topacio. Hindi. Hindi. Meron po rito. Tulho. Pantapat sa Duterte 2028. Tulho daw. Tulfo Hontiveros. Hindi, no? Tulho. Kasama si Hontiveros. Okay na siya na Vice President ni Tulfo. Meron pang isa. Ayan, basahin lang natin. Lumulutang sa social media ang posibleng pagsasanib puwersa ni na Senators Rapi Tulfo at Senators at Risa Hontiveros. Naniniwala kayo na lumulutang sa social media yan? Kampo lang ni Hontiveros nagpapakawala niya. Eto pa isa. Hontiveros bukas rin sa posibleng unity team with Marcos Jr. Gusto rin nila na gawing Vice President si BBM. Siya yung presidente. Naniniwala ba kayo na may nananawagan yan? Eto pa isa, baka kaala nyo. Kung hindi presidente, kahit vice-presidente, pwede na rin umano kay Hontiveros. Sila po ni Leni Robredo ang magkasama naman. So, ang dami niyang pinapares kung kani-kanino. Hindi po ang netizen, hindi po yung mga kung sino-sino ang nagre-rekomenda. Malamang yan si Hontiveros. Nakakaawa. Sarili mo nga eh. Sarili mong mga katropa, ayaw ka. Gusto pa rin nila si Leni. Liligawan pa rin nila si Leni na magpapakipot pa rin. Bakit? Yung utak ni Leni, ganun pa rin. Sinusundan niya kasi yung Duterte formula eh. Ano ba yung Duterte formula? Hindi muna siya magsasabi na tatakbo. Liligawan muna siya. Ano pa yung Duterte formula? Magme-mayor muna siya. Bakit po palpak pareho? Tinitiyak ko sa inyo, wala namang katotorang magagawa yan sa Naga City. Bakit? Pasample pa lang, durog na kagad eh. Ano ba pasample niyang ginawa? Na-realize niya na sa Naga City, laganap ang droga. Instead na trabahuin yung paglaganap ng droga para makapunto siya, hindi po. Anong ginawa ni Leni Robredo? Ang ginawa ni Leni, sinisi sa mga Duterte. Yung problema niya sa Naga City bilang mayor, droga. Hindi niya kayang lutasin. Kaya sinisi niya sa mga Duterte. Di ba? Walang silbing mayor. Gusto niya yung formula ng mga Duterte, pero ang ginagawa niya talaga sa actual, yung formula ni BBM o yung ginagawa ni BBM. Isisi sa nagdaang administrasyon ang lahat ng problemang kinakaharap. Kaya nakakaawa to si Risa Hontiveros kasi ginawa na nila lahat eh. Nagsampa na impeachment kay BP Sara. Na-realize ni De Lima. Teka muna, pasisikating ko lang to si Risa Hontiveros. Nakikisaw-saw pa ako. Kaya in-endorse ni De Lima yung ano eh. Kasi mukhang ayaw na nilang pasikatin si Hontiveros. Si Hontiveros po kasi kahit na anong gawin ng mga kakampi niya, hindi po talaga babango. Parang ano yan eh, di ba? Pag yung bulok na isda, tadtarin mo naman man ng pabango, wala pa rin. Hindi pa rin po babango sa tao si Risa Hontiveros. Walang kabango-bango dyan sa tao na yan. Sa madaling salita, binasag ni Topacio yung ilusyon ni Risa Hontiveros
na pagtakbo sa presidente. Sabi ni Topacio, paano ka mananalo sa one-on-one laban sa napaka-popular na kandidato? O, si BP Sara yun. Kung ikaw, kulelat ka pa sa 12 pagpipilian. Lahat ng survey, kulelat. Pagkatapos, gusto mo pang talunin, one-on-one si BP Sara? Kawawa ka lang. Sarili niya ng mga kasama, si Leni pa rin. Kaya galit na naman yan, si Trillanes. Galit kay Leni yan eh. Kahit na anong gawin nila, hindi mapagpag. Ito po, Tito Sen. Para po kay Tito Soto, SP Tito Soto, nakatakdang sampahan ng kasong indirect contempt. Ayan, isang grupo ng mga abogado naghahanda umano magsampa ng petisyon sa Korte Suprema laban kay Senate President Vicente Tito Soto III. Kaugnay ng umano'y pahayag nito na itinuturing na paglapastangan sa hudikatura. Ayan. Okay. Mga kapatid, pansamantala po natin, itutuloy natin yung ano na yan, yung kay Tito Soto, kaya wala na tayong oras. Baka mamayang madaling araw. Yan ang topic natin, mamayang madaling araw. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Ay, hindi pa. Panahon na para tayo magtanungan portion. Tanungan naman tayo. Naipagpag na natin yung makulit eh. Gawa ka na lang uli ng ano mo. Bumalik pa ba yung makulit? wala akong sa mood makipagkulitan ngayon. Okay, panahon na para kayo ay magpakape. Wala